Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ito na nga po at ngayon lang ako nakapag-vlog. Ang tagal-tagal ng panahon. Sa simula ng mahuli si Digong, hindi na ako nakapag-vlog. Ito na po ako ngayon at nagbabalik sa aking YouTube channel, IN Purity Vlog mo. Ito na nga po ang ating latest ngayon. Ako po ay isa po akong pagtanggol ng ating pamahalaan ng ating Ferdinand R. Romualdez Marcos Jr. Ito na nga po, ako po sang-ayon po ako sa makulong si Digong. Dahil si Digong ay salot talaga ng Republika ng Pilipinas. At hindi lang yun. Tignan mo, nag-aaway-aaway ng mga DD-shit sa mga banat, sila Banat Bay at si Maharlika, nagtuturuan na sila. Dahil alam niyo ba kung kung bakit siya nagtuturuan na sila na po ang nagbabangayan. Si Rodrigo Duterte po pala ang kanilang leader sa mga paninira sa ating pamahalaan ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Tignan mo, sila pala si Digong pala ang pagka pala si Digong may kumpas pala sila kay Banat Bay at kay Maharlika na para gumawa ng fake news. O, yun ba'y tama? Ang tanda-tanda na niya. Dapat manahimik na siya. Tama lang siya ay makulong siya para ang Pilipinas po ay maging mapayapa at wala ng paninira. Dahil hindi siya nakakatulong. Hindi siya nakakatulong sa sambayan ng Pilipino, sambayan ng ating Pilipinas. Bumabagsak ang ating ekonomiya ng dahil sa kanya. Sa mga paninira, ang tandanan niya, dapat naisip niya makipagtulungan na lang dapat siya. Hindi niya naisip na yung mga anak niya, smuggling, na droga. Tapos yung isang babae, si Sara Duterte, magnanakaw sa confidential fund. Tapos si Baste, isa rin yun. O, saan ba kayo lulugar? Lahat ng kanyang pamilya ang sasama. Di ba? Hindi naisip niya nakakasira lang sa imahe ng ating bansa. Paano kung gawin sa kanya yun? Siyempre, magagalit din siya. O, tapos pahahanap niya, siyempre patutumban niya ang bawat taong gumugor sa kanya. Di ba? Ganyan lang naman. Tignan mo si Gloria, si Erap, yung mga presidente, yung mga nakaraang presidente, yung mga nagdaang presidente, nanira pa ba sila? Hindi. Kasi alam nila na sila ay makakasira lang sa Pilipinas. Dapat magtulungan na lang. Hindi yun naninira. Oh. Tignan mo si Banat Bay at si Maharlika, ang putya, wala pa ro yung bayad sa kanya. Ibig sabihin, talagang nagbabayad talaga si Digong para magkalat-kalat ng kanilang mga fake news. Oh. Tignan mo, magbe-birthday si Digong. Ikaw, Digong, magbe-birthday ka pagkatapos na pinapabalita ni Maharlika, makakalabas ka na. O ano nangyari? Yung mga GG-shit, yung mga kasanid mo, umaasang uwi ka pero hindi. Fake news. Puro ka fake news ang iyong mga ginagawa sa Pilipinas. Naku. Ikaw, Digong ka. Ang dapat sa iyo, diyan ka na lang sa kulungan. Mabulok ka dyan. Kasi yung ginawa mo kay Laila de Lima para maranasan mo. Siguro naman, tama-tama lang siguro sa mga 30 years o diyan ka na lang forever. Para at least magandang iyong kulungan. Si de Lima, tingin mo, nakita mo, walang internet, walang aircon, lahat nagtiis talaga siya. Ikaw, ang ganda ng kulungan mo. Ang kulungan mo ay malamig, may pagkain, masarap ang pagkain, masarap ang kama, o sinusubaybayan ka pa sa iyong health, sa iyong kalusugan, o may hospital ka pa. Ano pa? Dapat magsama-sama na kayo dyan, si Kibuloy at saka si Bato de la Rosa, kayong tatlo at saka ibang general. Oh. Tama ako, mali.
Magsama-sama na kayo diyan kayo kasi kayo mga magugulo. Isa pa yung si Bongo. Damputin na rin 'yan. Si Bato de la Raza, tignan mo, ano mga nangyari sa mga amiga mo? Nilaglag ka na, hindi ka nila sinubaybayan. Wala na eh. Nakakulong ka na, hindi ka nila matutulungan. Dahil hindi ka nila makukuha dyan sa ICC, International Criminal Court. Bino mo, nasa kulungan ka ng mga kriminal? O ano? Ano masasabi mo ngayon, Digong? Ito mo, nag-birthday ka? Tama lang na dyan ka. Tapos yung mga supporter mo sa iba't ibang bansa, kunwari lang yan na nagmamahal sa iyo, pero pagka disco, anong mangyayari sa iyo ngayon dyan? Sana dyan ka na lang forever sa kulungan para yung mga fake news na katulad nila Banat Bay at Maharlika ay manahimik na rin sila kasi wala na silang ikukumpas na pananggaling sa iyo na para yung mga fake news na yan, wala na silang magawa. O sige, ito na lang po. Maraming salamat po. Sana po ay lagi niyo po masubaybayan ang aking YouTube channel, AN Porkit Vlog. Bye-bye. Goodbye.